Dear Diary, panibagong araw, panibagong pagpapanggap na naman. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang maging kliyente ko ang mga magulang ni Stephen. Parang kailan lang nung tumawag sa akin ang sekretary nila. Sobrang gulat ko dahil napaka-imposible na makikilala ko ng isang may impluwensyang pamilya. Pero ayon sa secretary, ay nakuha nila ang details ko sa isang connection at hindi na pwede pang isiwalat kung sino dahil ito ay confidential. Pero sino ba naman ako para ungkatin pa yun? Sa kalagayan ng pamilya ko, ang importante ay nagkaroon ako ng kliyente na handang magbayad ng malaki. Madali lamang ang gusto nilang mangyari. Una, ay dapat makapasok ako sa buhay ni Stephen at hindi siya manghinala na ito ay setup lamang. Pangalawa, kukunin ang tiwala niya at i-report lahat ng kilos niya sa magulang niya. In short, ang maging espiya. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang paibigin siya. Hindi na bago sa akin ang magpaibig ng mga kalalakihan. Karamihan sa aking kliyente ay ang mga babae na gustong saktan ang kanilang mga ex, kasintahan o asawa. Ang instruction sa akin ay paibigin sila at matapos ko silang paibigin ay iiwan na lamang sa ere at saktan ng puso. Very shallow, I know. Pero madaming bagay sa mundo ang hindi maipapaliwanag ng basta-basta. Madaming tao sa mundo ang nakakagawa ng di magandang bagay para lang sa pag-ibig. Kung gusto nilang saktan ang taong mahal nila, ay hindi ko na concern pa. Ang mahalaga sa akin ay masunod ko kung ano ang nasa kontrata at kumita ng malaki. Masama man sa pandinig ng iba, ay wala na rin akong magagawa dahil sa ganitong paraan ay masusuportahan ko ang aking magulang at mga kapatid. Madami na ako naging kliyente. Pero ang mga magulang ni Stephen ang pinaka-stricto sa lahat. Naalala ko pa ang non-disclosure agreement na nilagdaan ko at kung anong mangyayari sa pamilya ko kung may nakaalam ng kontrata namin. Para sa akin ay simple lang ang kanilang kagustuhan. Kailangan masigurado ko na hindi magkakagusto si Stephen sa iba hanggat hindi naayos ang arranged marriage niya sa anak ng business partner nila. Hindi nila makontrol ang desisyon ni Stephen, kaya ito ang panghuli nilang solusyon para masiguro ang ikatatagumpay ng kanilang kumpanya. Hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan nila tong gawin sa anak nila. Pero ganun siguro talaga ang mga mayayaman. Lahat gagawin para manatiling nasa itaas. Naalala ko pa ang mga sinabi ng ina niya. You shouldn't get involved with any other woman but you. Love can make people crazy and make stupid decisions. And we do not want it to happen to him. So you have to make him fall in love with you. Because at least, we can control you. And in that way, we can control him. And when the time comes, you have to get lost and never show your face again. And though, the most important thing is, wala dapat mangyari sa inyo. Walang kaemo-emosyon ang pagkakasabi ng ina niya. Ang ina niya na siguro ang pinaka-nakakatakot na taong nakilala ko. Pagkatapos nun, ay binigyan niya ako ng sobre na naglalaman ng cash bilang down payment. Sobrang gulat ko sa kapal ng pera na binigay nila. At ito ay down payment pa lamang. Kailangan ko nang mapaibig si Stephen sa lalo't madaling panahon. Hanggang dito na lamang, diary. Good night. Nagising si Ana nang marinig niya ang kanyang alarm clock. Ngayong araw, ang unang araw niya para makapasok sa buhay ni Stephen. Agad-agad siyang nagbihis at pumunta sa isang cafe
kung saan nagpapalipas ng oras si Stephen. Sa loob ng isang buwan ay napag-aralan na niya ang mga hobbies at ang mga gustong bagay ni Stephen, ang paborito nitong libro at kung saan siya nagpapalipas ng oras tuwing umaga. Ang mga impormasyon ay nanggaling na din sa mga magulang nito, kaya madali niya na lamang nalaman ang mga ito. Hinihintay niya ngayon na pumasok si Stephen sa cafe kung nasan siya. Walang ano-ano'y biglang tumunog ang bell ng cafe at nang napatingin siya sa taong pumasok ay nakumpirma nga niyang si Stephen to. Base na rin sa detalye na binigay ng kanyang magulang. Matangkad ito at may matangos na ilong. Pero hindi ito ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang mga mata at labi niya. Para siyang nakakita ng anghel. Tinanggal ni Ana ang mga naiisip niya at muli siyang nag-focus. Binalik niya ang mga mata niya sa binabasa at walang ano-ano'y may nagsalita sa harap niya. Hi miss, can I share this table with you? Oh, and by the way, I love the book. Ito ay si Stephen. Nagulat si Ana dahil mas maamo ang mukha nito sa malapitan. Pinigilan niya ang sarili na matulala. Nakabili na pala ito ng kape at ngayon ay paupo na din sa kanyang harapan. Alam ni Ana na mapapansin siya ng lalaki dahil sa libro na hawak niya. At ito ang intensyon niya, sapagkat ito ang paborito nitong libro ayon sa impormasyon na binigay sa kanya. Sumagot naman siya, "Oh sure, go ahead. So, nabasa mo na pala tong libro na to?" Sumagot naman si Stephen, "Yes, I love it, especially the ending. It's all about protecting something that you love and realizing that some people can pretend to be someone they're not just to protect the people they love." Namangha naman siya sa pananaw ng lalaki. Mukhang napakabait nito at napaka-humble at hindi niya lubos maisip kung bakit nagawa ng magulang niya na magbayad para lang makontrol nila ito. "I'm Ana by the way, and you are?" Nagkunwari siya na hindi niya alam ang pangalan nito. "I'm Stephen. Parang ngayon lang kita nakita dito." Sumagot naman siya, Oo, actually, napadaan lang ako at nagustuhan ko ang pagiging simple ng cafe na to." Sumagot naman ang lalaki, "Yes, maganda nga ang cafe na to. I hope to see you here more often." Biglang naramdaman niya ang bilis ng tikbok ng puso niya at ang pag-init ng pisngi niya. Pero ito'y tinanggal niya sa isip niya. Nandito siya dahil lang sa isang kontrata. Nagkwentuhan sila ng ilang minuto patungkol sa libro. Sa katunayan ay nabasa na niya to at gusto niya lamang i-engage sa usapan si Stephen. Ganito siya trumabaho. Dapat pulido lahat. Ayaw niyang may nadi-disappoint siyang kliyente, kaya kahit maliit na detalye ay dapat alam niya. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpaalam na si Stephen. Pasensya na pero kailangan ko nang umalis, Ana. Maraming salamat sa oras mo. See you around. Umalis na nga ang binata. Hindi niya mawari ang nararamdaman niya, pero ito'y pinagsawalang bahala niya. Pagkatapos gawin ang iba pang dapat niyang gawin sa araw na yun, ay bumalik na din siya sa kanilang bahay. Hindi niya mawari pero sobrang saya niya nung araw na yun. Dear Diary, ngayong araw ay nakita ko nga si Stephen. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Pero na-excite ako na makita siya bukas. Siguro dahil lang to sa kagustuhan kong matapos kaagad ang kontrata. Tama, dahil lang to sa kontrata. Kailangan kong mag-focus.
Kailangan kong gumawa ng paraan para makapasok sa buhay niya. Hindi man niya deserve ang ginagawa ng magulang niya, ay wala na ako doon para usisain pa. Ngayong araw ay bumili ako ng gamot para sa sakit ni tatay. Siya ay nagda-dialysis at kailangan niya na ng kidney transfer sa lalo't madaling panahon. Kahit malaki ang down payment ng magulang ni Stephen, ay kulang pa din to para sa operasyon ni tatay. Plano kong makapasok sa kumpanya nila upang mas mapabilis ang proseso. Hanggang dito na lamang diary. Pagkatago niya sa kanyang diary, ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay number ni Mrs. Valderrama, ang ina ni Stephen. Kinabahan siya ngunit kailangan niyang mag-report ngayong araw. "Good evening, ma'am," sagot niya. "Anna, give me some details. What happened today?" Kinuwento niya nga ang pagkikita nila ng kanyang anak at ang pag-uusap nila. "You're good. Hindi ko na-expect na mag-uusap kayo sa unang araw ng pagkikita niyo. Hindi ko makausap si Stephen ng mga tao na hindi niya kilala. And what more, it was him who approached you first. I must say that's impressive. Maybe because it's your looks. He must have thought you're pretty. At least mapapakinabangan natin ang kagandahan mo." Bigla naman siyang nahiya. May mga taong nagsasabi na maganda nga siya at ang kagandahang ito ay naging puhunan niya para sa kanyang trabaho. Nagsalita siya. "Ma'am, kailangan ko makapasok sa kumpanya niyo para mas mapalapit ako kay Stephen." Pumayag naman ang mama ni Stephen at pinaasikaso niya na ang papeles niya. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay natulog na siya upang makapaghanda para sa panibagong araw ng pagpapanggap. Kinabukasan ay bumalik si Anna sa cafe para makita ulit si Stephen. Hindi naman siya nabigo dahil dumating naman ito. Katulad ng dati ay nilapitan muli siya habang nakangiti. Hindi niya mapigilan at napangiti din siya. Nakakahawang mga ngiti nito. "Hi Anna, good morning," sambit ng binata. "Mukhang napapadalas ka dito ah." "Hi Stephen." "Oo, mas madalas man ako makikita dito. Natanggap na din kasi ako sa Valderrama Development Corporation," sabi niya. "Really? Actually, I work there. So, when will you be starting?" tanong ni Stephen. "Dun ka pala nagtatrabaho? I'll be starting next week." Saad niya na may halong pagkukunwari na hindi niya alam na dun nagtatrabaho ang lalaki. Pero namangha siya dahil hindi binanggit ni Stephen na sila ang may-ari ng kumpanya. Such a humble man, naisip niya. "Good luck then. So, I'll be seeing you more often now?" Ang laki naman ng ngiti ni Stephen nang sambitin niya yon. Tila ito'y excited na sila ay mapupunta sa iisang kumpanya. Hindi man aminin ni Anna, ay maging siya ay nasasabik din. "Yes," sabi naman ni Anna at biglang umiwas ng tingin sa lalaki. Pinipigilan niya ang nararamdaman niya at niremind niya sa sarili niya na trabaho lamang ang lahat ng to. "It's nice seeing someone as beautiful as you working for our company," saad ng lalaki. Mas lalo namang namula ang pisngi ni Anna. Parang gusto nang kumawala ng puso niya sa dibdib niya dahil sa bilis ng tibok nito. Nang gabing yun, ay nagsulat siya muli sa kanyang diary. "Dear Diary, katulad nga ng sinabi ng mama ni Stephen ay nakapasok nga ako sa kumpanya nila bilang parte ng operations. Mas mapapadali ang pagkakasatuparan ko ng mga plano ko. Ang kumpanya nila ay isang real estate company na kilala dito sa bansa. Ito ang number 1 pagdating sa pagdevelop ng properties.
Wala man akong background sa real estate, ay marunong naman akong mag-research upang mas matutunan ko ang mga proseso nito. Naging training ko na ang pagsasaliksik dahil na din sa dami ng naging kliyente ko. Gaya nga ng sabi ko, pulido ako trumabaho. Natutupad ko man ang mga plano ko, ay nakakaramdam naman ako ng lungkot para kay Stephen. Isa siyang mabuting tao. Hindi niya deserve to. Pero anong magagawa ko? Kailangan na ni tatay ng operasyon at ito lang ang paraan para makakuha ko ng malaking pera sa maikling panahon. Maglalaho din ako sa buhay ni Stephen pagkatapos ng kontrata na to at makakalimutan niya din ang lahat ng mangyayari. Sana. Hanggang dito na lang, diary. Dumating ang unang araw ni Ana sa kumpanya nila Stephen. Nilibot naman siya ng HR nila upang makilala siya ng iba't ibang departments. Pagdating sa department niya, ay nandun si Stephen kasama ang iba nilang mga katrabaho. Nagpakilala siya sa kanila. Hi everyone, I'm Anastasia and you can call me Ana. I'm very excited to work with all of you. Winelcome naman siya ng lahat at nagpakilala din ang mga ito sa kanya. May isang lalaki ang lumapit sa kanya at hinawakan ng kamay para i-congratulate. Hi Ana, I'm Zach. Welcome to the team. Nagpasalamat naman siya pero napansin niya na medyo matagal ang hawak ng lalaki sa kanyang kamay. Nang napatingin siya kay Stephen, ay nakita niya na masama ang tingin nito kay Zach. Pero hindi niya na pinansin yun. Umupo siya sa area niya habang bumalik naman si Stephen sa office nito. Pagdating ng hapon ay may na-receive siyang email na bukas ay mag-o-ocular sila sa isang property na dinedevelop ng kumpanya. Tinignan niya kung sino ang makasama dito at nakumpirma niya na kasama nga si Stephen. Kaya naman, kailangan niyang ihanda ang sarili para sa ocular na to. Natapos nga ang araw at umuwi na siya para maghanda para bukas. So what can you say about the area? Biglang tanong sa kanya ni Zach. Nandito na ngayon sila sa site kung saan sila mag-ocular. It's very accessible. Actually, it's really good. It's near the offices and the malls. Siguro pang high-end the customers ang target dito, no? Sabi niya na parang may alam talaga siya sa real estate. No, actually, donation to ng kumpanya para sa mga mahihirap. Project to ni Sir Stephen at Changhead. Nagulat naman si Ana. Hindi niya lubos maisip ang kabutihan ng puso ni Stephen dahil naisip niya na gumawa ng ganitong kalaking project para sa mga mahihirap. Mas lalong lumaki ang paghanga niya dito. Hinanap ng mga mata niya si Stephen at nang makita niya to, ay nakatingin ito sa kanila ni Zach. Tila magkasalubong ang kilay at medyo naiinis. Hindi niya na masyadong pinagtuunan ng pansin dahil tinawag na siya ni Zach para mag-lunch. Pero nung aalis na siya, ay lumapit sa kanya si Stephen at nagsalita ito. Ana, come with me. There's something we need to discuss about the project. Umuo naman siya at nagpaalam kay Zach. Hindi niya maintindihan pero sumakay sila sa sasakyan nito at umalis. Hindi na siya nagtanong at sumakay na lamang dahil mukhang naiinis na si Stephen. Habang nagdadrive ito ay nagsalita siya. How well do you know Zach? Just to inform you, may reputasyon siya na babaero sa office. Nagulat naman si Ana dahil mataas ang tono ng boses ni Stephen. Napatanong siya sa sarili, nagsiselos ba siya? Sir, nag-uusap lang naman kami about sa site. Bigla namang kumalma si Stephen at nagsorry ito. Sorry, I
I think I'm just hungry. That's just it. Sir, akala ko may pag-uusapan tayo. No, I just want to take you away from that guy. Nakaramdam ng kilig si Ana nang sinabi iyon ni Stephen. Kumain na nga sila at hinatid siya sa bahay nila. Pagkabalik niya sa bahay, ay nakita niya ang ama na nakahiga at mukhang hirap na hirap gumalaw dahil sa nararamdaman. Tila bumalik sa katinoan at na-realize niya na trabaho lamang ang lahat ng yon at hindi siya dapat nakakaramdam ng ibang emosyon para kay Stephen. Nawala ang mga ngiti niya at tila bumigat ang puso niya. Naramdaman niya na tila may mga luha na namumuo sa mata niya. Pinanasan niya yon bago makita ng mga ama niya. Anak, andiyan ka na pala. Kamusta araw mo? Sabi ng tatay niya nang nakita siya nito. Okay naman po, tay. Kamusta po pakiramdam niyo? Eto, parang kukunin na ata ako ng Diyos. Pagbibiro ng tatay niya. Tay naman, wag naman kayo magbiro ng ganyan. Konting tiis na lang at mapapa-opera ko na din kayo. Biro lang yun, anak. Alam mo naman ang tatay mo. Hindi susuko kahit ano man ang problema. Napangiti siya sa sinabi ng tatay niya. Tama, palaban ng tatay niya at sa kanya niya nga natutunan ang maging matapang sa buhay. Nagpaalam siya at pumasok na sa kwarto niya para matulog. Bago sumulat sa diary, ay nireport niya muna kay Mrs. Valderrama ang progress. Natuwa naman ito at nagsabi, "Nice work. Mabilis ka trumabaho ha. If you keep it up, I might give you the 75% of the payment." Natuwa siya sa sinabi ni Mrs. Valderrama at pinangakong mas pabibilisin pa ang progreso ng kontrata. Dumaan ang ilang buwan na laging magkasabay kumain si Ana at Stephen. Lagi silang nagbe-breakfast sa cafe at sabay mag-lunch. Naging usap-usapan na nga sa opisina nila na magkasintahan sila. Ngunit sa totoo lang ay nadidismaya si Ana dahil hindi pa siya tinatanong ni Stephen kung pwede ba siyang maging girlfriend nito. Kailangan niya ng ibang paraan. Naisip niya na gamitin si Zach upang pagselosin si Stephen at uumpisahan niya ito sa darating na team building ng kumpanya. Nakarating na sa beach resort sila Ana kung saan gaganapin ang team building. Ang resort na to ay pagmamay-ari ng pamilya ni Stephen. Dito niya isasagawa ang plano niya na pagselosin si Stephen. Ayaw man niyang humantong sa ganitong paraan ay nauubusan na din siya ng naiisip. Bukod dito ay nauubusan na din siya ng oras sapagkat lumulubhan na ang kalagayan ng kanyang ama at kailangan na nito ng kidney transplant sa lalo't madaling panahon. Sa kabilang banda ay naisip niya din si Zach. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya manggagamit ng tao. Nakarating man sa kanya na babaero ito ay naging mabait naman sa kanya ang lalaki buhat nang pumasok siya sa opisina. Ay, bahala na. Sorry Zach, sorry Stephen. Pagkatapos ng kontrata na to, pangako ko, hindi niyo na ako makikita. Nasabi niya sa sarili. May mga luhang nagbabadyang tumulo sa sulok ng kanyang mga mata at ito'y pinunasan niya upang walang makakita. Sinampal niya ng bahagya ang kanyang muka at huminga ng malalim sabay sabing, "Focus, Anastasia. Matatapos din lahat to." Dumating din si Stephen kasama ang kanyang mga magulang. Pagpasok nila ay nagsalubong ang mata ni Ana at ni Mrs. Valderrama
Ngunit nagpanggap sila na hindi sila magkakilala. Nagsalita si Mrs. Valderrama. Hello everyone! Me and my family wants to thank every one of you for your hard work. Rest assured that we appreciate all of you and we hope that you enjoy your stay here in our beach house. Thank you. Pumalakpak ang mga empleyado at nagsimula na nga ang team building. Nagdala si Ana ng super sexy na two-piece. Napansin niyang napatingin sa kanya si Stephen. Naisip niya na effective ang pagsusuot niya ng sexy. Sa unang parte ng team building ay pinag-partner ang mga empleyado. Pumili ng kapartner ang bawat isa. Ang pinili ni Ana ay si Zach. Ito ay parte na din ng kanyang plano. Halata namang nagulat si Stephen na hindi siya pinili ni Ana. Sa buong duration ng team building ay nakakunot lang ang noo ni Stephen. Mas lalong sumama ang tingin nito nang magyakap si Ana at Zach pagkatapos nilang mapanalunan ang unang parte ng activities. Congrats partner! Sabi sa kanya ni Zach sabay mahigpit na yakap muli. Hinahayaan lang ni Ana ang pagyakap ni Zach sapagkat napansin niya na effective ang pagpapaselos niya kay Stephen. Magagabi na nang natapos ang lahat ng activities. Napansin ni Ana na mukhang kanina pa umalis si Stephen. Nang tanungin niya sa isa niyang katrabaho kung nasan ito, ang sambit sa kanya ay, andun siya sa may bandang dalampasigan, Ana. Biglang umalis kanina mukhang naiinis. Sambit ng kanyang katrabaho. Nagpasalamat naman siya at agad pinuntahan si Stephen. Anong ginagawa mo dito mag-isa? At bakit umiinom ka? Sambit ni Ana nang makalapit siya kay Stephen. Napansin nito na may hawak siyang baso ng wine at sa tabi naman nito ay isang bote. This is just wine, Ana. Hindi ako malalasing dito. Kailangan ko lang uminom para makapag-isip-isip. Makapag-isip-isip? About saan? Tanong ni Ana. Tumingin ang lalaki sa kanyang mga mata, pababa sa kanyang mga labi. Ang buong akala niya ay hahalikan siya ni Stephen. Ngunit bago pa maglapat ang kanilang mga labi, ay pinigilan niya na ang sarili. I can't do this, sabi ni Stephen. Bakit? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Tanong ni Ana na may halong pagkadismaya sa naudlot nilang paghahalikan. Napatawa si Stephen. You are the most beautiful woman I know. Gusto kitang angkinin. I love you. I love you, Anastasia. And I want you to be my girlfriend. Gusto ko, akin ka lang. Pag nakikita kitang may kasamang ibang lalaki, para akong mababaliw sa selos. Nagulat si Ana sa mga salitang lumabas sa labi ni Stephen. Ito ang mga salitang matagal niya nang hinihintay sambitin ng lalaki. Sobrang saya niya nang narinig niya yun. Parang sasabog na ang puso niya. Ngunit nagsalita muli ang lalaki. Pero hindi pwede. Why? Tanong naman ni Ana. Bakit hindi pwedeng maging tayo? Hindi na ako magmamaang-maangan pa. Gusto din kita. And I know that you know that I love you too. Halata naman ang tuwa sa mukha ni Stephen nang narinig niya yun, ngunit bumalik ang lungkot sa mata niya at sinabing, ayokong idamay ka sa gulo ng pamilya ko. Hindi mo kilala ang mama ko. Hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin. Pinoprotektahan lang kita. Pagkarinig nun, ay nakonsensya si Ana. Nalungkot siya para kay Stephen. Naisip niya, bakit mo ako proprotektahan, Stephen? Gayong, ako ang taong posibleng makasakit sa'yo. Ako ang taong dapat layuan mo at hindi protektahan. Tumulo ang luha ni Ana. Narealize niya na hindi na lamang dahil sa kontrata kung bakit niya gusto maging boyfriend si Stephen. Ito ay dahil mahal niya na din siya.
Pinanasa ni Stephen ang mga luha sa mata ni Anna. Don't cry, Anna. I hate to see you crying. Gagawa ko ng paraan. Hindi ako papayag na kontrolin ng magulang ko ang desisyon ko. Pagkatapos nun ay hinila niya si Anna at pumunta sila kung nasaan ang magulang niya. Nagsalita si Stephen sa harap ng mga to. Stephen? What is this? And why are you with that girl? Tanong naman ng mama niya na kunyari ay hindi nito kilala si Anna. Mom, this is Anastasia and she is my girlfriend. Iba ang ine-expect ni Stephen na reaksyon ng magulang niya. Akala niya ay magagalit ang mga ito. Bagkus, ang sabi ng mama niya ay, I'm so happy for you, son. Sabi ng mama niya, sabay yakap sa kanya. Natuwa din si Stephen. Ang buong akala niya ay tanggap ng magulang niya si Anna. Ngunit hindi niya alam na ito pala ay parte talaga ng plano nila. Pagkabalik nila sa opisina ay kumalat na nga na girlfriend siya ni Stephen. Laging may bulaklak sa lamesa ni Anna galing kay Stephen araw-araw. Pinakilala din ni Anna sa tatay niya si Stephen. Sobrang sweet sa kanya ng lalaki. Lagi pa siyang hinahatid araw-araw at sinisigurado nito na safe siya. This is good. Manong, isang stick pa nga ng, what's that called? Kwek-kwek, right? That orange one. Natawa si Anna kay Stephen. Ngayon ay nagde-date sila sa isang turo-turo malapit sa kanilang bahay. Namangha siya sa lalaki. Hindi ito maarte, kahit na galing sa isang mayaman na pamilya. Ito ang isa sa mga nagustuhan niya kay Stephen. Nang gabing yun ay nagsulat muli siya sa diary niya. Dear Diary, kung nananaginip man ako, ay sana wag na akong magising. Hindi ko alam na posible palang sumaya ang isang tao ng ganito kasaya. Sa sobrang saya ko, nakakalimutan ko na dahil lang sa kontrata ang lahat ng to. Ngunit, susulitin ko na habang hindi pa tapos ang kontrata. Gusto kong maging masaya kahit panandalian lang. Hanggang dito na lamang, diary. Lumipas pa ang ilang buwan at lalong bumibigat ang puso ni Anna. Ito ay dahil nakokonsensya siya sa panlolokong ginagawa niya kay Stephen. Dumating na nga ang araw na kinatatakutan niya. Tumunog ang cellphone niya at tinignan niya ito. Ito ay number ni Mrs. Valderrama. Hello, ma'am. Pagbati ni Anna. Hello, Anna. Congratulations. You keep your end of the bargain. Nagawa mo kung anong nasa kontrata natin. But now, this has to end. Inaayos na namin ang arranged marriage ni Stephen. And I want you to be gone on his life and our company. I will transfer you the money within the day. And make sure na hindi na kayo magkikita ni Stephen. Yes, ma'am. I understand. This is noted. Good. Nice working with you, Anastasia. Banggit naman ng mama ni Stephen at binabana nito ang tawag. Hindi na napigilan ni Anna at bumuhos na nga ang mga luha na kanina niya pa pinipigilan. Sobrang napamahal na siya kay Stephen, ngunit kung hindi siya lalayo ay hindi niya makukuha ang pera para sa operasyon ng tatay niya. At kung di siya susunod sa kontrata, ay pwedeng may mangyaring masama sa pamilya niya. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula na wala si Stephen sa buhay niya. Nang gabing yun, ay hinayaan niyang pumatak ang luha sa mata niya. Tulad ng sabi ni Mrs. Valderrama, ay nakuha nga niya ang pera. Hindi na din siya pumasok kinabukasan. Dahil dito, ay sobrang daming missed calls ang galing kay Stephen. Napaluhan na naman siya. Napansin ng tatay niya na umiiyak siya at nilapitan ito.
Anak, ilang araw ka nang umiiyak. Ano ba nangyari? Tay, hindi na siya nakapagsalita at niyakap na lang siya ng ama habang umiiyak. Iiyak mo lang yan, anak. Matatapos din yan. Pagdarasal ko sa Diyos na kung ano man pinagdaraanan mo ngayon ay tulungan ka niya. Hinalikan siya sa noo ng tatay niya at iniwan sa kwarto dahil mas gusto niyang munang mapag-isa. Dumating ang araw at napaopera na din ni Ana ang tatay niya. Laking tuwa niya dahil malakas na ito at hindi na tulad ng dati. Ngunit kapalit nun ay ang pagiging miserable nilang dalawa ni Stephen. Halos isang buwang pinupuntahan siya ni Stephen araw-araw sa bahay nila. Ngunit ni minsan ay hindi niya to kinausap. Ang dami ding missed calls nito sa kanya. Isang araw ay hindi na napigilan ng tatay niya at kinausap siya. Anak, araw-araw nang nandito si Stephen. Saka kanina pa nandyan sa labas, gusto kang makausap. Mukhang wala nang balak umuwi saka parang lasing. Dahil dun ay naalarma si Ana at lumabas siya. Pagkakita niya kay Stephen ay nanlumo siya. Parang hindi na to ang Stephen na nakilala niya. Lasing ito at sobrang payat. Halata din na hindi na ito nagsishave dahil sa haba ng balbas niya. Bago pa siya nakapagsalita ay niyakap siya kaagad ng binata. Akala ko hindi na kita makikita. Ikaw ba talaga to, Ana? O nananaginip na naman ako? Umiiyak na sabi ni Stephen. Pinigilan ni Ana ang sarili na yakapin ito. Tinanggal niya ng mahigpit ang pagkakayakap sa kanya sabay sabing, Stephen, umuwi ka na please. Bakit, Ana? Sabihin mo sa akin. Ano bang nagawa ko? Please, magbabago ako. Babaguhin ko sarili ko. Please, mag-usap tayo. Hindi ko kaya na wala ka. Buong pagmamakaawa ni Stephen. Sobrang bigat ng pakiramdam ni Ana. Konti na lang ay ayakapin niya na si Stephen. Hindi niya kayang makitang nahihirapan ito. Pero tinatagad niya ang sarili. Naisip niya na aaminin niya na lahat kay Stephen upang kamuhian siya nito. Pagkatapos ng gabing ito ay lalayo na din siya at ang kanyang pamilya upang hindi sila mapahamak sa gagawin niyang pag-amin. Kinuha niya ang kontrata at pinabasa kay Stephen. Binasa naman yun ng lalaki. Anong ibig sabihin nito? Magkakilala kayo ni Mami? Magkakilala na kayo bago pa kita nakita sa cafe? Sobrang naguguluhang tanong niya. Oo, tama lahat ng nababasa mo. Dahil sa kontrata, kaya mo ko naging girlfriend. Biglang tumawa si Stephen. Halata sa kanya ang sakit. Para sa pera, nagawa mong manakit ng ibang tao. Ganyan ka ba kababaw? Minahal kita, Ana. Nagsalita si Ana. Naalala mo yung libro nung una tayo nagkita. Yung librong yun ay tungkol sa mga taong kayang magpanggap just to protect the people they love. At isa ako sa mga tao na yun, Stephen. Pinoprotektahan ko ang pamilya ko at gagawin ko ang lahat para sa kanila. Umiling si Stephen sabay sabing, Anastasia, I don't ever wanna see your face again. Pagkatapos nun ay tumalikod na si Stephen. Gusto niya tong tawagin at pigilan. Gusto niyang yakapin ito at sabihin na nagawa niya lang yun para sa operasyon ng tatay niya. Ngunit para saan pa? Nasaktan niya na ang lalaki. At ngayon ay kailangan niya na ding lumayo sapagkat baka kung anong gawin ni Mrs. Valderrama sa pamilya nila gayong nalaman na ni Stephen ang kanilang kontrata. Makaraan ng ilang linggo ay nakalipat na nga sila at lumipas din ang isang taon ay wala na siyang balita kay Stephen. Dear Diary, ngayon ay tahimik kaming namumuhay ng pamilya ko. Sa laki ng binigay sa amin ni Mrs. Valderrama ay nakapagsimula ako ng business. Kinalimutan ko na ang pagiging girlfriend for hire. Ayoko nang may masaktan pang muli na iba. Sa kabilang banda, lagi kong naiisip si Stephen at walang araw ang dumaan na hindi ko siya namimiss. Pero kailangan ko nang mag-move on. Hanggang dito na lamang, Diary. Isang araw, habang nagluluto si Ana ay biglang tumunog ang cellphone niya.
Unknown number ito, ngunit sa di mapaliwanag na dahilan ay sinagot niya ito at nagulat siya nang malaman kung sino ang taong nasa kabilang linya. Hello, Ana. Ito ay si Mrs. Valderrama. Muntik na siyang nanigas. Hindi niya alam kung paano nito nakuha ang number niya. Ma'am, paano niyo po nakuha ang number ko? Please, Ana. Maimpluwensya ang pamilya namin. Hindi lang number mo ang alam ko. Alam ko din kung saan kayo lumipat. But that's not why I called. I am hiring you again. Ma'am, pasensya na. Pero hindi na po ako tumatanggap ng kliyente. Biglang nagmakaawa si Mrs. Valderrama na siya namang kinagulat ni Ana. Please, Ana, this is about Stephen. Simula nang naghiwalay kayo ay ibang tao na siya. Yung donation project para sa mga mahihirap, tinigil niya na to at inoffer sa mga mayayaman. Hindi ko nakilala ang anak ko. Sinubsob niya ang sarili sa trabaho. Hindi ito ang gusto kong mangyari para sa kanya. Please, bumalik ka na. Hindi lang bilang isang girlfriend for hire. Ngunit ang maging totoong girlfriend niya. Hindi lang dahil sa kontrata. Alam kong mahal mo ang anak ko. At yun ang importante sa lahat. Please, gawin mo to para sa kanya. Nagulat naman si Ana. Hindi niya mapigilang matuwa dahil gusto niya na ding makita si Stephen. At ngayon ay may basbas pa ng mama nito. Pero napatanong siya, Ma'am, hindi ko alam kung matatanggap pa ako ni Stephen. Saka, paano na po yung arranged marriage niya? Hindi po ba ikakasal na siya? Hindi na tuloy ang arranged marriage dahil lumayas ang anak ng business partner namin. Ito ay naging aral sa amin. Dahil dito, ay na-realize namin na hindi dapat kinokontrol ang anak. So the wedding is off. So, what do you say? Hindi na nagdalawang isip si Ana. Pumayag siyang bumalik sa buhay ni Stephen. Mahal niya si Stephen at sabik na siyang makita muli ito. Kinabukasan ay sinubukan niyang makita si Stephen sa cafe. Ngayong umaga ay nasa cafe si Stephen kung saan siya nagpapalipas ng oras. Hawak niya ang paborito niyang libro habang umiinom ng kape. Dito din ang cafe kung saan sila unang nagkita ni Ana. At nakaupo siya ngayon sa lamesa kung saan sila umupo. Inaamin niya na kahit matindi ang naramdamang galit sa ginawa ni Ana, ay hanggang ngayon ay mahal niya pa din ito. Kahit 1 taon na ang nakakaraan, ay hindi niya pa din magawang makalimutan ito. Napaisip siya. Kamusta na kaya siya? Naalala niya pa ba kaya ako? Napailing siya nang biglang may pamilyar na boses na nagsalita sa harap niya. I love that book. Agad siyang napatingin sa babae na nagsalita. Hindi niya makakalimutan ang boses na yun. Ito ay walang iba kundi si Ana. Sobrang gulat niya sa kanyang nakikita. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya. Gusto niyang yakapin ito, ngunit sa lahat ng nangyari sa kanila ay alam niyang hindi ito ang tamang gawin. Can I share this table with you? Tanong ni Ana kay Stephen. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dito. Sa ngayon ay hindi siya makapaniwala na nasa harap niya na ito. Akmang aalis na sana siya nang hawakan ni Ana ang kamay niya. Please, Stephen, mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin? Kung paano niyo kaniloko ng magulang ko? Bakit ka pa ba nagpakita sa akin? Binayaran ka na naman ba, Ana? Bumigat ang puso ni Ana sa mga salitang binitawan ni Stephen. Alam niyang deserve niya yun at tatanggapin niya lahat ng masasakit na salita galing dito. No, andito ako para humingi ng tawad at humingi ng second chance. Please, I'm sorry for everything that I've done, Stephen. Sabi niya na umiiyak. Please, Ana, I will never forgive you. Tinanggal ni Ana ang pagkakahawak niya sa kamay ni Stephen at tuluyan na ngang umalis ang lalaki. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi nawala ng pag-asa si Ana. Gagawin niya ang lahat para mapatawad siya ni Stephen. Hindi niya din kayang makita ang kalagayan nito. Ibang-ibang tao na to sa mabait na lalaking nakilala niya. Kailangan niyang gumawa ng hakbang para bumalik ang dating Stephen.
Kinabukasan ay pumasok si Ana sa kumpanya ng mga Valderrama. Parte na din ito ng usapan nila ng mama niya upang bumalik sa buhay ni Stephen. Pagkakita naman sa kanya ni Zach ay agad-agad siyang binati nito. "Welcome back, Ana." Sabay yakap sa kanya. "Thank you, Zach," sabi naman ni Ana. Pagkahiwalay nila mula sa pagkakayakap ay sakto namang nakita ni Ana na nakatitig sa kanila si Stephen. Dumating na ito sa kanilang area, ngunit hindi siya pinansin at dire-diretso lang ito sa paglalakad. "What happened to you?" Alam mo ba na sa mga mayayaman na ino-offer yung donation project ni Sir Stephen? You need to talk to him, Ana. Ikaw lang ang makakapagpabago sa isip niya. Sabi ni Zach. "Okay, I'll try. Sana magbago ang isip niya. Malaking tulong ang project na to para sa mga mahihirap." Pumunta siya sa opisina ni Stephen at kinausap ito. "Stephen, narinig ko yung about sa donation project. I thought i-offer mo siya sa mga mahihirap." Tanong niya habang nakatingin si Stephen sa laptop nito at hindi man lang siya tinitignan. "It's none of your business." Malamig na sabi ni Stephen. "Please, don't do this. Marami kang matutulungan na mahihirap. What can I do to change your mind?" Biglang napatingin sa kanya si Stephen. "I need you to get out of my life." Sobrang sakit ang narinig ni Ana, pero tinatagan niya ang sarili. "Okay, if that will change your mind, then I'll do it. Hindi man ako makikitang muli, but please, yung donation project mo, i-offer mo sa mga mahihirap." Tumalikod si Ana at agad-agad pumunta ng CR. Doon niya binuhos ang mga luha na kanina pa nagbabadyang tumulo. Ilang araw na din ang nakaraan ng huling pagkikita nila ni Stephen. Narealize ni Ana na hindi na siya mapapatawad pa nito kaya ginugol niya na lamang ang oras niya sa business na naipundar niya. Ang business na to ay isang cafe na inspired sa cafe kung saan sila unang nagkita ni Stephen. Tumutulong din siya sa pagsaserve sa mga customers habang minamanage ito. Habang nasa counter siya ay pumunta sa kanya ang kanyang empleyado. "Ma'am, pwede niyo po ba itong idala sa table number 4? Sorry ma'am, kasi medyo busy po yung ibang waiter natin eh." Sabi sa kanya ng empleyado. "Oh, that's okay, no problem." Pagkakuha niya ng kape ay pinunta niya na sa table na binanggit. Pagdating doon ay nakita niya ang nagbabasang lalaki. Ang libro na binabasa nito ay ang paboritong libro ni Stephen. Natatakpan ng libro ang kanyang mukha kaya hindi niya makita ito. Sabi niya na lang ay, "Here's your order, sir. Enjoy your coffee." Pagkatapos niyang sabihin ay tumalikod na siya ngunit nagsalita ang customer. "Mas may enjoy ko to kung sasabayan mo ko." Hindi siya maaaring magkamali. Ito ay boses ni Stephen. Halos mapabalikwas siya ng tingin. Nakumpirma nga niya na ito ay si Stephen. Hindi pa siya nagsasalita ay nayakap na siya nito. "I miss you, Ana. I miss you so much. Nang bumalik ka, sobrang naguluhan ako. Oo, nakaramdam ako ng galit. Pero nung nakita kong kayakap ka ni Zach, hindi ko pwedeng ipagkaila sa sarili ko na mahal pa din kita. I'm sorry. Please forgive me for everything that I've said." Sabi ni Stephen na nakayakap pa din sa kanya. Hindi na nagsalita si Ana at hinalikan na lang ang lalaki. Isang matagal na paghahalikan ang kanilang pinagsaluhan. Lahat ng pagkamis nila ay binuhos nila lahat dito. Pagkatapos nito ay nagpalakpakan ang mga empleyado at lumabas na din ang pamilya ni Ana. Ang mga ito pala ay kasabwat ni Stephen upang sorpresahin siya. "I miss you too, Stephen. Ay..." Pero bago pa man makapagsalita si Ana, ay lumuhod na si Stephen at may dinukot na box sa kanyang bulsa. Hindi makapaniwala si Ana sa nakikita niya. "Anastasia Alcantara, will you marry me?" Naiyak si Ana at sabay sabing, "Yes, yes, I'll marry you." Sabay yakap sa lalaki. Nagpalakpakan naman muli ang mga tao sa cafe. Matapos ang ilang buwan ay ikinasal na nga si Ana at Stephen. Sila ay biniyayaan ng 2 anak.
Tinapos ni Ana ang kanyang pag-aaral at magkatuwang nilang pinatakbo ang Valderrama Group of Companies. Ang donation project naman ni Stephen ay inoffer sa mga may hirap. May mga pagsubok man silang pinagdaanan at pagdadaanan ay alam naman nilang kaya nila tong harapin ng magkatuwang, ng may tapang at pagmamahal sa isa't isa. At dito na nga nagtatapos ang kwento ng ating mga bida. Naway nagustuhan nyo ang ating storya na nagtuturo sa atin na lahat ay kaya nating gawin para sa mga mahal natin sa buhay at ang importante sa lahat ay marunong tayong humingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Muli, ito ang mga kwento ni Cassiopeia. Mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating storya. Salamat!